Matandang lalaki ang malimit makita ng palibot-libot sa mga lansangan na waring walang tiyak na patutunguhan. Naglalakad ang lalaki na parang di alam kung saan pupunta. Ano ba ang maaari kong gawin? Ang buhay ko ay parang walang halaga. Sinayang ang mga pera at ipinamana pa ng aking mga magulang. Masaya kayo doon, Antasio? Talaga po ba? Ginawang kapitan? Aba, may balak ba yata kayo maligo? Hindi naman yata nakakasama ang gayon. Ganun po ba doon, Antasio? Ang doon ang aking inaantay, ang pagguhit ng matatalim, na kidlat at kulog na maaaring pumatay sa buhay ng mga tao. Bakit di nyo nalang hilingin magunaw ang mundo? Makakabuti iyon sa lahat. Kahit una silang lahat ay bumili ng panghuli ng ilog. Maya-maya lamang ay biglang gumuhit ang mga kidlat. Oh, Diyos ko, nakakatakot ang kidlat. Ikaw rin pala itakot sa kidlat. Mga bata, sama ba kayo sa akin maghapunan? Lulutuan ko kayo ng masarap na pagkain. Gusto man namin, ayaw kami palabasin ng sakristan. Pagkaraan po ng ikawalo, saka lang po kami makakalabas. Gayon ba mga bata? Opo, hinihintay po namin ng aming sahod upang magasta po ang aming mahal na ina. Gayon ba mga bata? Saan ang punta nyo ngayon? Sa kampanaran. Para Dudupikalin po ang kampana para sa mga kaluluwa. Mag-iingat kayo. Opo, maraming salamat. Mantasyo. Kami po'y mag-iingat. Nakarinig siya ng tinig ng lalaking na dinig niya ito na dumurungaw sa isang bahay. Siya ay inaanyayaang pumanhik kahit sandali. Ano ang binabasa mo? Ito ay isang aklat tungkol sa hirap na tinitiis ng mga banal na kaluluwa sa purgatorio. Habang pumapanik siya, magilyong siyang sinalubong ng mag-asawa na si Ginoong Pilipo at Ginang Teodora Benena. Nagtungo daw sa libingan ng anak ni Don Rafael. Nakakauwi lang galing Europa. Hinahanap niya kung saan ang nakalibing ang kanyang ama. Nakita po namin siyang nang umibis sa karwahe. Nagbilik-balikat ang pilosopo. Hindi ba ninyo dinaramdam ang nangyari sa kanya? Bakit hindi? Isa ako sa 6 na tao na nakipaglibing. Sinabi ko ito sa kapitan. General, tungkol sa kalapastangan at pagkawalang bahala na may kapangyarihan, kahit ganun ay narapat ng papurihin. Alam mo ba, si Mang Tasyo ay hindi nagpamisa patungkol sa namatay na asawa. At alam mo ba na si Mang Tasyo ay hindi naniniwala sa purgatorio? Bakit hindi siya naniniwala? Yan din ang hindi ko alam. Ang makakasagot sa ating katanungan ay si Mang Tasyo. Nagkamali ka, Ginoong Filipo. Madami akong nalalaman tungkol sa purgatorio. Si Mang Tasyon ay nagsimulang magkwento habang si Aling Doray ay nagsindi ng kandila dahil sa katalim ng kidlat ay sinundan ng kulog at ng sunog ng palaspas ng bentado. Mabuti ang purgatorio sapagkat naaalala at mga buhay yung mga patay at nagkakagudyok sa mga tao upang mamuhay ng mabuti. Siya'y walang tigil ng pagkikwento habang ang mag-asawa ay seryosong nakikinig. Akala ko ba'y naniniwala kayo sa parusang walang kapatawaran? Oo nga po, Mang Tasyo. Bakit? Hindi ko po alam kung ano ang ginagawa sa akin ng Diyos. Ngunit ako'y nakahanda kanyang mahatol.
ay hindi makapaniwala ng tanging mga Katoliko lamang ang nakakatulog.